naman nanganganak at yung iba, syempre, inevitably namamayata dahil siguro may sakit na, tatrabaho dito, tapos siguro may edad na rin talaga, gano'n. So, pag nangyari po yung mga bagay-bagay na yun, kailangan ipagbigay alam po natin iyon sa pamahalaan sa Pilipinas. Okay? Kasi po, nakikita natin minsan, kunwari, may kinasal dito na Pilipino, tapos makikita nila, i-issuean sila ng Hong Kong na marriage certificate. Yung Hong Kong na marriage certificate na yun, minsan, inaakala nila na okay na yun na yung dokumento na gagamitin sa Pilipinas. Pero hindi po ganun. Kailangan pupunta po dito sa konsulado, kailangan i-report natin yung kasal na naganap. So yung Hong Kong na marriage certificate na yun, kasama po sa mga requirements na ibibigay dito sa konsulado para makapagawa tayo ng report of marriage. Okay? Ganon din po sa pag may pinanganak, so report of birth, at ganoon din naman pag may manamayapa, report of death. Importante po yun kasi po minsan nakakaligtaan ng ating mga kababayan, magugulat na lang tayo na, for example, medyo malaki na pala yung Pilipino, medyo may edad na siya, tapos hindi pala na-report yung kanyang pagkapanganak sa Pilipinas. So kailangan babalik pa siya step by step para gawin yung mga bagay na iyon. So, importante po yun, sana hindi natin makalimutan pag nangyari yung panganak, may kasal, at namayapa. So, inuulit-ulit ko lang po kasi madami po sa ating mga kababayan na minsan nakakaligtaan yun. So, yun po yung pangunahing mga servisyo na pinaprovide ng Civil Registry. And yes, medyo madami-dami po yun dahil yun nga, tulad ng sabi ni Vice Consul Gino, mahigit 2,000 Pilipino ang nandito. Tapos maliban doon, meron din po tayong, pasensya lang, medyo kakatapos lang ng trangkaso natin eh. So maliban po doon sa mga bagay niyan, meron din po tayong RA 9225. So, kasi diba may mga Pilipino, may mga pinanganak na kailangan i-legitimize or i-acknowledge rather na kanilang biological parent, ginagawa din po natin yun. So, mag-acknowledge ng paternity, ito po yun. Tapos, minsan, may mga kababayan tayo na nakakita ng magandang opportunity dito sa Hong Kong. So, or gusto nilang maging Chinese na citizen. So, bahagi po kasi ng pagiging ibang citizen is yung pagtitiwalag sa ating pagiging pagka-Pilipino. So kung magre-renounce po ng citizenship, dito rin po natin sa Civil Registry ginagawa yun. At eventually, pag gusto nyo magbalik loob, gusto nyo bumalik sa pagka-Pilipino, ginagawa din po natin yun. So meron din po tayong citizen acquisition. Okay? So, ito po yung makikita nyo, nakaano tayo, minsan babayan natin, manunumpa ng photo pa ni Pilipinas, ang ganda tignan, nakaparong talaga. So, talagang nakakataba ng puso na makita na at the end of the day, they will exercise their birthright to become Filipinos. Not to mention the fact na, kasi pag hindi ka Pilipino, bawal kang mag-may-ari ng diba? So, pwede mo pag-aari yung bahay, pero yung pinapakaiwan na lupa hindi pwede pag-may-ari ng foreigner. Okay? So, ganun po yung kaya minsan madami tayong mga kababayan na nagbabalik loob. So, maliban po dun sa mga sinabi ko na mga servisyo, meron din po tayong video conference hearing. So, para po sa mga kababayan natin na merong ongoing na civil case, baka pwede niyo i-request ng inyong attorney sa hukom, sa judge na yung hearing imbis na doon gawin sa Pilipinas, gawin na lang by video conference. So kinukonduct din po natin yun dito, pero syempre kailangan approval muna ni judge at syempre i-schedule natin kasi minsan na kailangan natin makahanap ng room para magawa yung video conference na yun. Kailangan tahimik, kailangan maayos kasi naka-video conference kayo. So kailangan na maayos ang tingnan. So yun po yung mga servisyo na pinaprovide natin sa Civil Registry. So ayun po. Susunod na yung passport. Ayun. So